Kuya Mark, nabanggit niyo na po ito kanina. Pero sa kalaman nating mga viewers, pag sinira o tinago yung ebidensya, liable ka ba sa obstruction of justice? Yes. Pag sinira mo ang ebidensya, liable ka. Ito yung pinaka-common na mga ebidensya, lalo na sa mga ginagawa ng mga kapulisan. Example, investigation, kunwari, raid sa isang drug den. Tapos yung isa pala, kasabwat pala siya sa isang drug lord. Ang ginawa ng pulis, kinuha niya yung mga drugs, nilagay niya sa sasakyan niya, tinapon niya, or hinatid niya sa amo niya. So nawala ang ebidensya. So obstruction of justice yan. Or hindi lang sinuli, nilagay sa plus. Yan, obstruction of justice yan kasi tinago niya ang ebidensya or sinira niya ang ebidensya. Same also sa pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling, same also ng pagtago ng ebidensya. Ang pagsisinungaling, same also sa pag-conceal ng ebidensya. So pag nagsisinungaling ka, hindi totoo yung mga ebidensyang sinadmit mo, peke pala yung mga ebidensyang sinadmit mo, so you can still be liable for obstruction of justice. So from the word peke, ano ba yung tinatawag na peke, Carlo? Ang peke, hindi totoo. Kahit totoo, 60%, tapos ang 40%, hindi mo nalagay ang 40% dyan, twisted evidence or edited evidence, still considered pagsisinungaling or ang word na ginamit sa batas dyan, fabricated evidence. If you submit fabricated evidence, still considered obstruction of justice. Ayan. So kasama na rin po dito, okay Mark, tong magbibigay ka ng maling impormasyon. Liable ka na rin ba dyan? Maling impormasyon, pagsisinungaling ng mga impormasyon, pero i-mislead mo. I-mislead mo ang police, i-mislead mo ang NBI, i-mislead mo ang prosecutors. Nagsubmit ka ng mga information dyan, lalo na pag under oath. Okay na sa sabi ka ng mga kuan, kahit nga word lang sinasabi mo na ito nangyari, tapos hindi totoo. Obstruction of justice yan. Nagsasalita ka, under investigation sa police, sa NBI, tatawag kayo dyan, ito yung nangyari, sinasabi mo, pero hindi totoo yung pinagsasabi mo. Obstruction of justice yan. How much more, pag nag-submit ka ng isang affidavit na under oath. Under oath, ang affidavit, ibig sabihin, naka-notarize ng fiscal or notary public, tapos isubmit mo ng ebidensya, tapos yung ebidensya na yan, hindi totoo, pagsisinungaling, aside sa perjury, na kaso mo, madimanda ka din ng obstruction of justice. Bakit? You conceal the evidence. You destroy the evidence by submitting a fabricated evidence. Yun yan. If you submit a fabricated evidence, that is considered obstruction of justice. Ayan.